Amen. Good morning, good morning. Yan, magandang araw po sa inyong lahat mga kalakbay. Isa na naman pong araw ng punong-puno ng pagpapala na galing sa ating Panginoon at isang maghapong mararamdaman po natin ang kanyang patnubay at gabay at mararamdaman natin ang init ng pag-ibig ng Diyos. Yan po ang ating panalangin at pagbati para po sa araw na ito. Amen po ba? Amen. Ayan, ngayon po ay araw ng Biyernes, TGIF. Diba? Thank God it's Friday. Thank God I'm forgiven. Thank God I'm free. True greatness is in far-fetched, trusting God in faith. Together, generosity improves family. Twice, goodness is faster. Thanksgiving increases fun. Pero higit sa lahat na TGIF, na wag po natin kakalimutan mula Lunes hanggang Linggo. Ano po yun? Today, God is first. Amen? Di po ba? God is first in everything that we do. Ako nga po palang inyong kasama sa pagninilay, ang inyong kalakbay sa pagninilay na si Kuya RJ. Samahan niyo po ako, sabay tayo magnilay patungkol sa salita ng Diyos kung paano tayo gagabay na ating Panginoon para sa buong araw na ito. Pero bago po tayo magsimula sa ating pagninilay, tayo muna ay sama-samang manalangin. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I'm God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion, and because I am blessed, I am blessing the world. In Jesus' name, Amen. Ang ating pong ebanghelyo ay mula po kay San Juan, chapter 21, verses 1 to 14. Pagkatapos nito, nagpakita ulit si Jesus sa mga disciples niya sa Lake Tiberias. Ganito ang nangyari. Magkakasama noon sina Simon Peter, Thomas na tinatawag din na kambal, Nathaniel na taga Cana sa Galilee, ang mga anak ni Zebedee at dalawa pang disciples ni Jesus. Sinabi ni Simon Peter sa kanila, "Mangingisda ako." "Sama kami," sabi nila. So sumakay sila ng bangka at magdamag ng isda, pero wala silang huli. Nung madaling araw na, nakatayo si Jesus sa tabing dagat pero di nila alam na si Jesus yon. Tinanong sila ni Jesus, mga anak, may huli ba kayo?" "Wala po sagot nila. Sinabi niya sa kanila, "Ihagis niyo ang lambat sa right side ng bangka para makahuli kayo." Kaya hinagis nga nila ang lambat. At sa dami ng nahuli nilang isda, nahirapan silang hilahin ang lambat. Sinabi kay Peter ng disciple na mahal ni Jesus, "Si Lord yun!" Nung marinig yun ni Peter, sinuot niya yung extra niyang damit. Hinubad niya kasi yon para makapagtrabaho siya, tapos tumalon siya sa tubig. Sumunod naman sa pampang ang ibang disciples na nasa bangka. Hinihila nila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila ganon kalayo sa pampang, halos 100 meters lang ang layo nila. Pagdating nila sa pampang, nakakita sila ng isdang iniihaw sa nagbabagang uning at ilang tinapay. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Magdala kayo dito ng isdang nahuli nyo." Sumampa sa bangka si Simon Peter at hinatak niya ang lambat na puno ng malalaking isda. Umabot sa 153 ang mga isda. Kahit napakarami nito, di pa rin napunit ang lambat. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Hali kayo, kain tayo." Walang nagtanong ni isa sa mga disciples kung sino siya kasi alam nilang siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at binigay ito sa kanila. Ganon din ang ginawa niya sa mga isda. Ito ang pangatlong beses na nagpakita si Jesus sa mga disciples pagkatapos niyang mabuhay ulit. Lord, salamat po sa napakagandang araw na ibinigay niyo sa amin. Naway matanggap namin ang mensaheng gusto niyo aming matanggap ng aming marinig at naway maibahagi din namin ito sa aming mga kapwa, sa aming kapwa. At lahat ng ito, Lord God, tinadalangin namin sa pangalan mo, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Alam niyo ba bakit di sila nakahuli ng isda? 'Di ba? Bakit? 'Di ba ito pala, nakahuli sila ng isda. Bakit? Kasi sabi ni Jesus, di ba, throw it on the right side. So, hindi sila nakahuli kasi nasa wrong side sila humuhuli. Joke lang po yon. Pero alam niyo, nakakatuwang isipin, si Simon Peter, actually, pangalawang beses na nangyari to, di ba? Yung unang beses, yung una nilang pagtatagpo ni Jesus. Di ba? Lumayo kayo ulit. Tapos, ihagis sa sa right side yung lambat. And this is the second time. But I would like to make a point at this one. Si Simon Peter po, naniniwala ko, hindi naman po siya amateur sa pangingisda. Hindi po ba? Hindi siya expert siya. Yan ang profession niya. Diyan siya magaling. Hindi ako galit, nagpapaliwanag lang. Pero 'di ba, yan ang kanyang yan ang kanyang profession.
Kumbaga magaling na magaling siyang mangingisda. Kaya lang, di ba? Hindi ka ba nagtataka? Bakit sa panahon na yon? Hindi, sa dalawang beses na pangyayari, bakit hindi siya nakahuli ng isda? Kahit anong galing niya, wala siyang nahuli. Ako, ito lang yung gusto kong tuunan ng pansin, ano? Hindi siya nakahuli, bakit? Kasi hindi niya inuna si Lord. Wala si Lord dun sa time na nangingisda siya. Kumbaga akala niya yung galing, yung makakahuli siya dahil sa galing niya. Oy, parang makaka-relate tayo lahat dito, di ba? May mga pagkakataon sa buhay natin, yung success natin. Akala natin kasi magaling ako eh. Di ba? Pinagpaguran ko to eh. Pinaghirapan ko to eh. Ako lang to. Di ba? Kaya lang mga kapatid, alam nyo, talentado naman talaga tayo eh. Tayong lahat talentado tayo. Pero kahit anong talent natin, 'di ba? Kahit anong galing natin, lahat ng ito, lahat ng skills, lahat ng talent, lahat ng galing kay Lord 'yan. Wala tayong kayang ipagmalaki. Hindi po ba? Kaya mo ba? Naniniwala ka ba doon? 'Di ba? We only need to what? We need to humble ourselves before the Lord. At pasalamatan natin siya. Dahil bakit? Na-align yung ating husay. Dahil sa ating husay, na inalign natin sa Panginoon, dumadaloy ang pagpapalat biyaya na nararapat para sa atin. At kapag dumaloy ito, kumbaga na-align yung galing natin, na-align si Lord, kumbaga everything is aligned. Pag binigay ni Lord yung biyaya, siksik, liglig at nag-uumapaw. Hindi po ba? Again mga kapatid, hindi dahil nakukuha natin yung success, nakukuha natin yung, let's say yung sahod natin man ngayon, nakukuha natin yung benta na marami sa negosyo, di ba? Hindi dahil sa magaling tayo. Hindi pala. Let me rephrase that. Hindi lang dahil sa galing natin, kundi dahil kay Lord. Sa Kanya naman po lahat talaga galing. Amen po ba? Amen. Ayan, tayo po ngayon ay manalangin. Lord, in the name of the Father, side of the cross. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ayan, Lord. Salamat, Lord, sa galing na ibinigay mo sa akin. Lord, sana magamit ko to sa mabuting paraan. Sana, Lord, magamit ko to ng mabless ko po yung mga tao sa paligid namin. Lord, sana po magamit namin to sa ikapupuri ng iyong ngalan, sa ikalalaganap ng iyong kaharian dito po sa lupa, nang madala namin at maibahagi namin ang iyong mga biyaya at ang iyong presensya. Lalong-lalo na, Lord, yung iyong pag-ibig, awa at grasya sa mga taong makakasalamuha namin araw-araw. Mapa-trabaho, negosyo, bahay man yan, Lord, mapa-ministry, mapa-simbahan, lahat ng to, Lord God, mailabas namin yung galing namin dahil yung galing namin ay galing sa iyo. Lahat ng to, Lord God, dinadalangin namin sa pangalan mo, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ayan, panahon na naman po na aming pansamantalang pamamaalam. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta, sa inyong patuloy na pag-like, share, and follow, o yung click nung notify dyan sa YouTube. Maraming salamat po. Kung meron po kayo reflection, paki-comment nyo naman po. Kung nabasa, kung nabasa, pakibasa po yung ating ebanghelyo na ngayon makapag-share din kayo ng reflection dahil sigurado ako, mabibless din kami dyan sa sharing mo na yan. Amen po ba? Amen. Yan, maraming salamat po. God bless you. God is in you. Continue shining His light because believe it or not, you are a blessing. God bless. Bye.